opisyal na tumatanggap ng confidential and intelligence fund, hindi na ho nila pinag-usapan. Ha? Kung talagang sincero at totoo ang layunin nitong mga crocodile na to, dapat ho sana siniyasat na nila o ilinista na nila o ipinatawag na nila lahat ng ahensya ng pamahalaan na tumatanggap ng confidential and intelligence fund. Tuloy natin. Well, dito kukunin natin. Magandang basahin na Yung para basahin makita mo, natin yun. ano pat pinatanong mo ng una yan kung di rin naman natin babasahin. Ayan na ho mga kababayan sa mga kandidato natin. Ayan na ho sila. Nandyan ho sila. Numero, pangalan, paikot-ikot ho sila dyan hanggang sumapit ang panahon ng eleksyon. Di na ho natin sila tatanggalin dyan sa taas na yan. Ika nga. Yan na ang space ng ating mga kandidato sa lahat ng ating mga video. No? Hindi na yung dapat dire-diretso talagang makita nila parang meron din silang tarpaulin dito sa PH Update, di ba? Mga celebrity names yung mga napalabas na yung mga wala pong records ulit to, no? As Nako. nakita niyo naman po yung trend ng mga sunod-sunod na pangalan. Si Hanilet Camille C, si Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, saka si Erwin Q. Ewan, saka si Gary Tanada at si Joel Linangan. Ang daming Fiona, actually. Oh, ang daming Fiona. Kasi yung sa Shrek, yun ang inaano nila kay VP Sara. Pero lahat ho ng mga mga pangalan na yan, yun nga ang mga Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos. Yun nga, hindi naman talaga ganun ang pagkabasa ng mga yun. Ipinilit lang ho nila para yung tipong bumaba na sila, nang bubuwisit pa sila. Yan o ang trip nitong mga to. Sa bagay, no, pagdating ng panahon, kahit na anong mangyari, ito lamang ang sinisigurado natin dito sa PH Update. Umiikot lang ho ang bola. Yung kaangasan nitong balbasarado na to, tingnan natin pagka umikot na ang bola kung meron pang matitira, ika nga. Ang aangas ho nila, kala mo talaga merong binuga. Kala mo talaga. Kailan ba dumating sa politika o kailan ba lumabas sa national political scene itong si Ortega? Ngayon lang ho. Pero kung magkupso siya, akala mo talaga meron nang napatunayan. Akala mo kung sinong santong di nagkakamali. Diba? Kumusta naman ho ang distrito nyo? Congressman Ortega, marami kang kadistrito dito na nagko-comment sa'yo. Mahiya naman ho kayo. Na names. And yun nga, pare-pare, yung sa trend. Ano lang, basta wag lang ho kayong mabuisit kasi ang ini-aim ho talaga ng mga yan, ang goal ho nila, hindi lang ho mabuisit itong si VP Sara. Maging yung mga taga-suporta, gusto ho nilang mabuisit. Kaya pagka nabuisit ho kayo, effective ho sila, ika nga. Ano yun lang ho natin sila. Yung trip ho nila, wag ho nating hayaan na ika nga magtagumpay sila sa kanilang mga kabalbalan. Po natin talagang lahat po sila walang record sa PSA ng birth, death, saka marriage. Pero sabi ko nga po, maganda rin po na tignan natin yung mga number po, yung 600 plus na meron pong records. Kasi kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Para hindi lang yung mga walang pangalan. So, we will look into that as part po ng continuing po na trabaho natin dito sa House of Representatives. Yung 600 po na may records sa PSA, how do you plan to get their records? Are you officially going to formally request the PSA to provide records of the 600 recipients? Mga more or less mga 600 plus to sa OVP, then 200 plus po sa DepEd. As yung sa ginawa rin ng committee siguro, total itong mga pangalan na to, saka yung mga number of names na to, na-submit na at napag-usapan na during the hearing. So,
We will do our, we will do our own, siguro, mini investigation. Pero, nandiyan naman po yan sa committee level na. So, makaka-request naman po tayo. Ayun na nga mga kababayan, siguro mamaya na lang natin ituloy itong kay Ortega. Punta ho muna tayo sa House of Representative. Nagsasagutan ho itong si Benny Abante at itong si Ma'am Joey, no? Panoorin ho natin mga kababayan. Abante, please continue. Mr. Chair, thank you. Andito po ba si Miss Joey Cruz? Ayan. Matindi daw. Miss Joey Cruz, andito po ba? Nako. Yes, Mr. Chair. Okay, asan po siya? Asan po siya? Ayan. Oh. Ito naman si Benny Abante, last hearing pa nandyan si Ma'am Joey, hindi mo nga tinanong di ba? Ngayon nakala mo kung sinong maangas Nandito ba siya? Last hearing pa ho siya nandyan. Gusto ko lang po alam nyo, sa totoo lang, marami po akong natatanggap na bashing Hindi ko pinapansin. Hindi ko pinapansin yon. Katulad ni Kabayan, hindi ako naiinsulto, hindi ako nababagabag, hindi ko pinapansin, wala namang katotohanan yun Kaya hindi ko pinapansin yan. Alright. Ngayon, Alright. ang gusto ko lang pong sabihin kay Miss Joey Cruz, in one of your vlogs in YouTube, Nako. you directed this statement sa akin. No? Akin mismo. Unang-una, hindi naman kita kilala. Hindi naman kita kaaway. Wala naman akong ginawang masama sa iyo. Tama ba ako, Mr. Chair? Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? There is no personal action. Kaya nga, Mr. Chair, sagutin mo lang ako. Meron po ba akong ginawang masama sa inyo? No Meron ba wala? None, Mr. Wala. Wala akong ginawang masama sa inyo, Pinapatunayan niyo yan, Pangalawa, hindi niyo... Kaya nagmumukha ho silang coops dyan sa House of Representative. Yung hindi na in aid of legislation ng kanila. Yung kanilang political interest na lang, yung kanilang mga isinusulong pagka nagtatanong sila, hindi yung, okay, Miss Joey de Vibre, anong gagawin natin? Bilang isang political vlogger, may tutulong mo sa amin para makapagbalangkas ng guidelines? Diba gusto niyo ng guidelines? Hindi, ganito yung tanong nila. Ikaw, inaano ba kita? Ano ba problema mo? Ba mo ako tinitira? Hindi ako kilala. Tama ba, Miss Joey Cruz? You do not know me personally. Correct, Mr. Chair. And Mr. Chair, I do not even know Miss Joey Cruz personally. Am I right? Correct, Mr. Chair. But, you made a statement against me. Ito, babasahin ko ang sabi mo, ganito, kung Abante, paswelduhan ka ng taxpayer, gago. Tingnan naman, ano bang mali doon? Hindi ka mapasweldoan ng taxpayer. Pag mo akong tinawag mo akong gago. Ano problema doon? Bakit? Ba't mo ginawa sa akin yun? Gusto mo ba akong umiyak ngayon sa'yo? Sabihin ko, ba't mo ginawa sa akin yun? Bakit mo ako tinawag na gago? Bakit po, Mr. Chair? Please, yes. Mr. Chair, and I think it is already established that we do not know each other personally. Ano po yung pakilakas nga po? Hello, Mr. Chair? Mr. Chair? Okay. I think it is already established that we do not know each other personally. Therefore, the statement was said based in a not personal way, but it is an observation of Yes, my Mr. reaction Chair, meron on ka pang salita. Your observation is that I'm gago? Is that your observation? This pertains to the public function as I perceive it, Mr. Chair. No, you're public what? Public action, Public Mr. Chair. action. So you mean that is the public that is actually telling me that I'm gago? No, Or is Mr. it Chair, you? the statement Let me came ask from you, me. Mr. Chair, is it you? Yes, Mr. Chair. So you were the one that said that, right? Oo. Paki-comment nga sa baba na GAGO itong si Abante, nasasaktan siya dito kay Ma'am Joey. Lahatin niyo na ho, kahit tayo na lahat. Tawagin niyo GAGO itong si
itong si Benny Abante, nasasaktan siya sa isa lamang. O it lahat, sambahin ng Pilipino, tagagin yung GAGO tong... Correct, Mr. Chair. Ayun. Pero hindi mo ko kilala. Wala akong ginawa masama sa'yo. Yes, Sa Mr. tao ba- Chair. It What is is your already right to established. tell me that I'm gago? Because I am a citizen of What the is your Philippines. right to tell me I'm gago? That is part of my freedom of speech, Mr. Oh, Chair. is that right? Yes, Mr. So Chair. your freedom of speech is to tell a person that he is gago? Freedom of speech ba yan? Part of my freedom Ang of galing speech mo. is to react Oh, on magaling. Ang the galing mo. action of Ito a pa, public sinabi official. mo in another post, ito sirahin mo. Pero alam mo, kaya tayo nag-meeting dito, parami na mention ko ito, no? Pero sa totoo lang, hindi ko pinansin yan, matagal na yan eh. Di ba? Hindi ko pinansin yan. Ito ang sabi mo, you know, Kong Benny Abante, I can find all of this. Isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that still freedom of speech? Mr. Chair, I am not very familiar Yes or with no, those. Mr. Chair? Is that still, you think, freedom of speech? When you said, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Mr. Is Chair, that freedom of speech? yes, Mr. Chair. Ganon. Oo. So, ibig sabihin, ganito. If I tell you right now, sasampalin kita, freedom of speech yan. That's part of your freedom, Mr. Chair. Pag sinampal kita, hindi na freedom of speech yan. Of course, sir, it's overt Ay, hindi action na. already. Yes, Hindi na, no? Ang tanong, sinampal ka na ba ni Ma'am Joey? Hindi ka pa naman pala sinampal, ba't nag-iiyak ka? Sa lahat ng may edad na kakilala ko, ito pinakaiyakin lang niya ako. Yes, mabante sir. ka. Oo, ang galing. Mahusay ito. Talaga? Oo, magaling ka. Oo. Ang sabi mo, I'm going to be Hindi ko masabi to Mr. Chair eh. Uy, pasimple ka pa eh. Hindi daw masabi. F-U-C-K-E-D. Prepared. Binanggit. Nagmumura ka nga eh. Ina mo, gumaganon ka nga, tapos yan di mo masabi. Lagya ka talaga. Mo yun? Mr. Chair, Bakit naman? Mr. Chair, Ano may ba I nagawa know kong when kasalanan that post sa'yo? was posted? Mr. Chair, Oh. Mr. Oh, si Abante, ina-address niya, resource person. Ito naman si Mr. Chair, di niya sinasabihan itong mga congressman na, oh, please. Don't address each other, address the chair. Ito si Ma'am Joey, address kay Mr. Chair. Pero ito si Abante, Miss Joey, ano na. Huwag mo ako kawayin, iyakin ako. Chair, so that I can answer intelligently on the question You of... can, Mr. Chair, may I know you can the date answer of the post? intelligently, I but cannot what you answer... said here, is that intelligent? Let me ask you, Mr. Chair. Nung sinabi mo, you know, Company Abante, I can find all of this, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Is that intelligent? Mr. Chair, I cannot intelligently answer if I do not know when the post was posted. Ano ka ngayon? Boom! Kayo kasi ang hilig nyo sa ganyan eh. Kukuha kayo ng kapirasong sinabi ng isang vlogger tapos sinasampal nyo sa pagmumukha nila eh. Huwag ganon. Akala doon siguro to si Abante makakaisa sa dito kay Ma'am Joy. Di ka makakaisa, Benny. You don't know? Benny boy. Mr. Yes, Chair? Mr. Chair, I think in a day I post maybe 50, Well, you know, 50 posts in a day. I would like to understand, It Mr. means, Chair. Mr. Chair, that you can post something today and you forget that tomorrow. Am I right? That is correct, Mr. Chair. That's very likely. So, pakiklaro nga, Mr. Chair. Ano yung isasampal mo sa pagmumukha ko? That is why, Mr. Chair, for me to intelligently answer your question, I need to know when it was posted. Sapol sa pagmumukha si Benny Boy. Sapol sa pagmumukha itong si Benny Abante. Napainom ka dyan ng kape. O yan, damihan mo kape para medyo nervousin ka naman. Langya kang Benny Abante ka. Well, we are going to get the date when this was said. Thank you, Mr. You will Chair. be able to know. Thank you. Kaya, pinapakonfirm ko lang. Ma'am Jo, huwag ka iiyak ha. Huwag mong hayaan na makuha nila gusto nila. Diba? Itong si Ma'am Crescent,
ang pangalan to, itong si Asidre, pinaiyak niya, di ba? Yung si Ma'am JM, pinaiyak din, no, di ba? Tipong mga nag-aano na yun, tipong yung pagdalo nila dyan, talagang na-trauma ho yung mga iniidolo nating mga vlogger Pero itong kay Ma'am Joey, sa tingin ko, hindi ito, itong si Abante, hindi yan makakaisa kay Ma'am Ano Joey. yung statement na yan Oh, this ibig sabihin, do you believe, ito hindi ko na sabihin ang freedom of speech. Do you believe that this falls under protected speech? I'm so sorry, Mr. Chair. May you please repeat Do the you question? believe that this falls under protected speech? Mr. Chair, like I said earlier, I would like to know first the context of the post. But rest assured, Mr. Chair, that when I post in my platform, I make sure that it is a reaction on the news or public action. As a political observer, I always practice. Miss Cruz, Tingnan mo, di pa na naman tapos sumagot itong si Ma'am Joey, sumasabat na naman kayo. Paano tayo magkakaroon ng intelligent conversation o hearing kung di pa tapos nagsalita yung resource person, sabat kayo na sabat. is this a political statement? You were saying a political observer. Is this a political statement? Do you believe that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful, intelligent discourse? Except as part of your statement, Mr. Chair, the malicious imputation you said, except that, the rest that you said, yes, it is part of the healthy public discourse. It is part of what, Mr. Chair? Healthy public discourse. O therefore, pag binanggit natin using profanities, insults, and malicious accusations, that is, anong tawag mo doon? Part health- of the healthy discourse, Mr. Chair. Healthy discourse. Healthy discourse ba yun? Yung Yes, Mr. profanities? Chair. Yes, Mr. Profanity, Insult- ano problema? Yung profanity, pag lalabas yan, pagka sa loob nga ng bahay, walang kaabog-abog. Yung pagka nakatsyempo ka ng, di ba, ginagawa lang nilang pangmerienda, ginagawa lang nilang, di ba, chichirya yung pagmumura, wala naman ho sa kanila, di ba? Para mailabas lang nila yung ano nila, yung uutusan ka nga, halika nga dito, ginagawa. False and malicious statements, healthy discourse sa'yo yun. Yes, Mr. And that's the Chair. reason why, Mr. Chair, that we should now actually craft a legislation to put a stop to Miss Joey Cruz, who seemed to be intelligent, and a woman using profanities, malicious insults, saying it is healthy. Yes, Mr. Chair, I stand by my statement. Everything you said, except the malicious imputation, which I do not do, is part of a healthy public discourse. It is part of my freedom of speech. In fact, it is recognized under the Universal Declaration of Human Rights Act that I It should is be able recognized to what? express my opinion without Miss interference. Joey Cruz, I am the chairman of the Committee on Human Rights, and this is not recognized. Profanities, insults, and malicious Natawa niyo si Ma'am Joy. Ito seryoso, hindi. Sabi siguro Ma'am Joy, ang bobo naman itong mama. words are violation of human rights. Hindi mapapaiyak to. Hindi mapapaiyak ko ito. Iiyak si Abante, hindi niya mapapaiyak. Violated my human rights. Pag minura kita, binayolate ko na human rights mo, ganon. Ano to? Pagka minura kita, binayolate ko na human rights mo, ganon. Pambihira naman, oo. Saan galing to human rights nito? Meron siya sariling human rights? Pambihira. Mr. Chairman. Correct. Mr. Chairman, may I inquire, sino po yung sa tabi ni no resource person?
Please identify yourself. Are you the lawyer of Yes, Your Ms. Honor. Cruz? I'm Attorney Mark Anthony Manuel. I'm the counsel for Ms. Cruz, Your Honor. Have you entered your appearance here? Yes, Your Honor, please. So Mr. please Chair. be reminded that you can only give legal advice your client, and you ask the chairman. Yes, Your Honor. Please sit not in the resource person at the back. Isa pang iyakin ito. Hoy, mga ano dyan ha, mga, ang tawag dito, iboboto yung abang lingkod party. Huwag nyo iboto yan, perwisyo sa bayan dyan, huwag nyo iboto yung abang lingkod na yan. You are not allowed to sit. At the back, you sit at the back. Yes, Mr. Lawyers are not allowed to sit beside the resource persons. And please be advised that as permission by the chairman. Yes, yes. Also sit at Mr. the back. Yes, Mr. Do not sit beside your client. And rest assured that I am only advising my client as And to then, her so legal ask the rights. chairman the permission before you give the advice. Yes, Mr. Chair. Also sit at the back. Thank you, Mr. Ako Chairman. ng mga congressman, no? Anak lang to, kung anong klaseng ano to? Diba? Ito ba gusto nyo mangyari? Ganito ho bang pamahalaan ang gusto nyo? Oh. Kahit na anong gawin natin, kung ganito sistema, sigurado ko ho sa inyo, kahit na magkalimang Vice President Sara Duterte tayo, magkasampung tatay digong tayo, magkaisang bangag lang at merong mga tropang ganitong mga kagagong mga congressman, wala hong mangyayari sa Pilipinas. Ito ho ba ang sistemang gusto nyo? Diba? Pagka pumasok ka dyan sa kwadra nila, dyan sa kural nila na yan, di man natin pwedeng tawagin bulwagang kural kasi ang baho, anak ng toko, parang kural ng baboy. Diba? Pag nagpunta ka dyan sa hawla nila, dyan sa kural nila na yan, wala, anong karapatan? Anong subjudice? Wala. Yung karapatan mo na magkaroon ng tamang payong legal sa abogado mo. Doon ka sa likod, abogado. Bago ka magsalita, ask the permission. Anong gusto nyo gawin natin dyan sa ano na yan, dyan sa sangay ng pamahalaan na yan, pag nagkataon. Diba? Dapat diba ayusin yung sistema. Ito, tatanong tayo. Wala tayong inaano kung ano pa man dito. Tanungin natin yung mga kababayan natin. Ito ho ba ang gusto nyong klaseng sistema na meron itong bansa na to? Babuyan at gaguhan ang nangyayari? Pambihira naman. Thank you, Mr. Chair. Attorney, please comply. Are you through... Attorney, please. because, no, Mr. Chair, I'm just starting. Wait, we are still on the issue of... I would like to finish the issue on Tariela, then we can go back to your interpellation. Honorable Junicio, are you still asking questions? Limitation. Ms. Cruz said, yung kanyang statement sa YouTube, no, na profanities, insults, malicious is a healthy discourse. Gusto kong tanungin yung mga vloggers natin, do you agree with her on that? Yes. That profanities, insults, and malicious accusations Ay, nandiyan yung crush natin, oh, si Ma'am Presit. Nandiyan si Crush. Kaya panigurado, magiging pandiinan na naman yung ano natin dito, ang ating masasaksihang kaganapan dyan sa trial. is a healthy discourse Saludo. and a part of the freedom of expression. We would like to ask every blogger to answer me yes or no if they believe in that. Mr. Chair, can I be recognized? Yes. Mr. Chair, no other than the highest court of the land has repeatedly said na hindi po masama ang pagmumura, lalong-lalo na sa mga pampublikong opisyal, especially kung ang pinatutungkulan po ay yung official functions nila. Not the person, but their official functions, Mr. Chair. Correct. So yun po ang paninindigan, lalong-lalo na po namin bilang mga manggagawa, dahil kahit meron pong TikTok, Facebook o social media, sa komunidad po, yan ang lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagagalit. Hindi po kasalanan ng mga vlogger o ng mga gumagamit ng Facebook, TikTok, X o kung ano pa mang social media platforms kung bakit merong ganito
na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na Mr. Chair, nagagalit. Mr. hindi Chair. ko, Mr. Elijah, hindi ko binabanggit yung lingwahe ng ordinaryong Pilipino. Ang binabanggit ko, lingwahe ng vlogger. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tatandali lang, kasalala pa ako eh. Ako, tumitin Alright. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali. Ordinaryong Pilipino ako, Mr. Hindi, Chair. hindi ka ordinaryong Pilipino. Vlogger ka eh. No, ay manggagawa ako, Vlogger Mr. Chair. Lahat pa ng ordinaryong Pilipino, vlogger? Mr. Chair, Pwede, bakit hindi? Pwedeng maging vlogger ang ordinaryong Pilipino. Kagad ba pagkapanganak ba niyan, automatic vlogger na nag-umpisa ho yan sa pagiging ordinaryong Pilipino. Ngayon yung pagmumura niya sa inyo at yung ginawa, yung mga vlogger na yan, kung sino man nagmura sa inyo, yung mga nag-viral nilang post dahil pinupunan nila yung mga kabalbalan nyo, nagkataon na meron lang nakanig sa kanila at ikinonsider nyo sila bilang mga vlogger. Pero mga ordinaryong Pilipino lang ho yan. Hindi ho yan mga congressman, hindi ho yan anak ng mga politiko. Diba? Hindi ho sila ganon. Galit ka na naman. Ito talaga. Kamukha ho si mukhang vampiro tong na to, itong si Benny Abante. Tignan nyo naman, ibang klase talaga. manggagawa ho ako Andali lang, na may andali lang. platform ho. Andali So, lang. ordinaryong Pilipino ho ako, Andali Mr. lang. Chair. Mr. Chair, Point of order. We have our rules here. I think the resource person cannot answer without being recognized by the chair. Sorry, Mr. Chair. Okay, to all reminder to all resource persons, let the interpolator finish his line of questioning in his statement, and resource persons can only talk when the chair recognizes them. okay. Nabanggit mo kanina na yung profanities, yung insult, yung malicious accusation, kung yan ay sinabi sa kanyang, ang tawag doon, functions bilang public official, okay yon. Yung sabi mo, di ba? Yung... But not on a personal basis, correct? Yan. Yes, Mr. Chair. Sabihin natin, naniniwala ako dyan. Pero, hindi naman niya sinabi yan sa akin on my public functions, official functions. It is a personal accusations on me. Mr. Elijah. I cannot, Mr. Chair, can I be? I cannot speak on behalf of Ms. Joey, Mr. Chair. Inaano ko lang yung sinabi mo. Yes, Mr. Chair. Okay, now I'd like to ask Ms. Joey, Ms. Cruz, are you insulting me on my public official functions, or it is a personal accusation on me? It's not a personal accusation, Mr. Chair, and I think we have agreed early on that we do not have any personal relationship. Yes, That that's is right. just- Pero ito, ang sabi ni Elijah, okay lang yon kung yan ay sinabi in my official Sir, di pa ho ba kayo nahihiya? Nagmumukha na ho talaga kayong GAGO dyan sa mga pinaggagawa nyo sa House of Representatives. Di ba, hindi na ho in aid of legislation yan. In aid of Benny Abante na lang ho yung mga pinag-uusapan natin dito sa tagpo ng TRICOM hearing. functions as a public servant. Alam mo ba yung official functions ko? Yes, Mr. Chair, and Alam mo. So therefore, hindi ka naniniwala sa aking official functions, kaya tinawag mo akong gago. no, Mr. Chair, the observation that I uttered to describe your performance of your official action, that is my observation. That is what I felt. Well, inobserbuhan mo ba yung aking official functions? Yes, Mr. Chair. Inobserbuhan mo I watch your hearings. Since I won in 2019? No, Mr. Chair. I closely monitored your performance as a congressman in the 19th Congress. And you hated me for that. No, not really, Mr. Chair. Just in the binagit mo 19th sa akin gago, Congress. so you hated me. Ano ka ba? Hindi porket tinawag kitang GAGO, ikaw naman na Congressman Benny Abante, I hate you na. Diba? For example, alimbawa, meron kang ine-epalang isang issue
at yun na medyo na GAGO1 ako sa iyo, doon sa particular na issue na yun lang pag-usapan natin. Ang problema kasi, gine-generalize mo. Ang gusto mong mangyari, sa lahat ng ginagawa mo dyan, yun ang tawag sa iyo ni Ma'am Joey. Pero ibigay mo yung particular na post at yung particular na video kung saan niya sinabi yan. At doon tayo mag-usap. Ika nga nitong si Ma'am Joey. Niloloko mo naman kami, Benny Abante. Hey, Mr. Chair, ano ba ibig sabihin nun? Binanggit mo, gago ako. Binanggit mo, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Binanggit mo, I'm going to be... Hindi ko babanggit eh. Okay. If you prepared, binanggit mo yun eh. May- Oo. Respond, Mr. Therefore, you hated me. Hindi pwedeng. Brad, linawin natin dito ha. Yung feelings namin, hindi importante yan. Kung galit kami sa inyo, kung ayaw namin kayo, hindi yun. Importante dito, yung pinanggagalingan noong mga sinasabi namin sa social media. Bago nyo punahin yung mga galit namin, siya sa atin nyo muna yung mga sarili nyo kung ano yung mga kinagagalitan namin. Yun lang ho. Huwag ko kayo masyadong... Kung galit kami sa iyo, ano pakialam mo? Galit kami sa iyo. Hindi naman namin obligasyon na magustuhan ka namin bilang mga Pilipino, bilang, di ba, mga sumusubaybay sa politika sa aming bansa. Hindi namin obligasyon yon. Ang gusto lang namin, gawin nyo ng tama yung mga trabaho nyo dyan sa House of Representatives. But kung meron man kaming mapunay, huwag naman nung sana kayo maging balas. Hindi mo ko, hindi pwedeng sabihin mo sa akin na you love me. Is that the person that you said that you love me? I love you, and because of that, isasampal ko ito sa'yo. May I respond, Mr. Chair? Yeah, go ahead. Sige, Okay. Mr. Chair, go ahead, respond. Teka ha, linawin natin, huwag mong puputulin. Sasagot siya, baka mamaya-maya puputulin mo na naman. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. But hate is such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any personal Mr. Chair, affiliation. binanggit mo, binanggit Di pa tapos si Ma'am Joey. Yan ang problema sa'yo eh. Sa tingin ko ito si Benny Abante. Kulang sa ano to eh. Kulang sa aruga. Maligo ka kasi. mo yung human rights. Yes, Binanggit mo Mr. yan Chair. kanina, di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair, you violated my human rights. Nako, paano? Why? Ang labo. Because when you said those profanities, those insult, yung gago, yung isasampol ko ito sa pagbubuka mo, you violated my human rights. You did. May I respond, Mr. Chair? Mr. Chair, hindi ako nagagalit sa'yo. Okay? At wala akong pakialam sa'yo. Kahit na anong sabihin mo, okay lang sa akin. Ang labo naman nun, Benny Abante. Concerned ka sa feelings ni Ma'am Joey kung galit siya o hindi siya galit sa'yo. Ngayon wala kang pakialam sa kanya. Ano ba talaga? Magdesisyon ka lang sa dalawa. Walang yakang Benny Abante ka. Ano ba talaga ang gustong mangyari? Kanina concerned ka. Galit ka ata sa akin eh. Galit ka ba? Ngayon naman wala ka na naman pakialam. Anak na to ko. Alright? Pero itong ating pinag-uusapan ngayon, merong kinalaman sa mga legislation na aming gagawin later on. Sige. That is why I am asking you right now. Sapagkat napakahalaga nito. Kapag binabanggit mo, if you're saying that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful discourse and a healthy discourse, therefore you're telling us that the freedom of expression is absolute. You can say anything you want, and that is freedom of expression. Yun ang sinasabi ko, Mr. Chair. May I respond, Mr. Chair? Pag binanggit mo, if you said that freedom of expression is not absolute, therefore, there are certain things that you cannot say. Yun ang ibig sabihin nung freedom of expression is not absolute. May limitation yun. Di ba? Oh. Go ahead.
You can answer now. Okay, thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, in the universal thoughts and ideas, there would always be a limitation. The freedom of speech is not absolute. And the limitation of freedom of speech is well defined. Under the law, under the jurisprudence, there are things that you cannot say. There are things that Mr. Chair, you what cannot- jurisprudence are you Teka lang. Di pa tapos si Ma'am Joey, pinaglihi ka ba sa ano ng baboy? Ba't di mo matigil yung bunganga mo? Nag-i-enjoy pa nga ako sa pakikinig kay Ma'am Joey. Anak ng tokwa. talking about? Supreme Court decisions, Your Honor. Can you tell me what law? Example of law that limits your Yes. freedom of expression. For Can you example, tell me the Mr. Chair, jurisprudence? yes, Mr. Chair. For example, Mr. Chair, there is, I cannot specify the specific law, Mr. Chair. There but is a law on libel. Yeah, law There on is a libel. law on slander. there Is is it a okay? law. Is it okay, Mr. Chair, if I give my example? Okay, thank you very much. One example, and I think this example is very demonstrative, is very illustrative of the limitation of freedom of speech. Right now, it is election. Yan, hindi ko kayang gawin ng mga ensaymada talyanista yan. Yung mga makikipagtagisan ng ideya, ng argumento dito sa mga GO na congressman, hindi nila kaya yan. Mga DDS vlogger lang ho makakagawa niyan. Kaya nga iniidolo natin yung mga yan. Midterm election. And it is not allowed that people are going to campaign on the day of the election day. That is a clear prohibition to express on the part of the citizen to say whatever they want to say on that Teka, election Mr. day. because Chair, ano po ang connection nung binabanggit mo? I'm asking you about the jurisprudence. I just told you that there is a law against on libel, on cybercrime. What you said today is libelous. What you said here is libelous. Why? Mr. Because Chair. there is a malicious intent. When you use profanities, when you use the word gago, there Ganun na ba yun? Pagka tinawag kitang gago, abante, libel na kagad yun. is a malicious Labo. accusation, and that is libelous. Sampahan mo ng kaso. Mr. Chair, if that is your assessment of that And kind of statement, listen, you not will only have your... libelous, Mr. Chair. Sandali lang, ha? Alam mo na kasi kung ano gagawin nito si Ma'am Joey. Magsampa ka ng kaso kung sa tingin mo libelous yung ginawa ko. Hindi mo pinatapos kasi barado ka na naman. Only Abante. libelous. Ha? That is also unjust vexation on my part. May I respond, Mr. Chair? Go ahead. Okay, Mr. Chair, if you think that you are violated by my exercise of my freedom, you would have your right and No, be no, in court. Mr. Tignan mo, hindi na naman patatapusin. Visit na, ayoko na. Hanggang papunta pa lang sa punto, binabara mo na. Langya ka kabante ka, nabubuisit na ako sa'yo, ha? Chair, So that, don't so worry. that the maliciousness of Mr. that Chair, statement don't can be worry. I'm sorted not out going in the to charge you proper in court. authority. Don't worry. O kasi I'm not- hindi, alam mo, hindi tatayo sa korte kasi GAGO ka. Alam mo naman inahamon ka na. Sige, kasuhan mo ko. Kung sa tingin mo, meron akong nilabag ko, yung human rights mo. Mga karapatan mo. O, kasuhan mo, ba't di mo kasuhan? Kung if I charge you in court, matatalo ka eh. Oy! Pero hindi. Oo. Unjust vexation to. Alam niyo ba yon? Are you a lawyer or not? I am not a lawyer, So Mr. Chair. therefore, you should know this. The thing is this, pero wag kang mag-alala. Hindi ako magdidemanda sa'yo. Do you know why? Magdemanda ka, Brad. Magdemanda ka para magkaalaman tayo. Kasi sa pagka-GAGO nyo, kung makakita kayo kahit napakasikip na butas, para turuan ng leksyon yung mga vlogger na kung saan ginagagalitan nyo, papasukan nyo. Huwag mo kaming tangahin dito, Benny Abante. Ha? Baka hindi pa nga nag-umpisa yung Tricom na yun, kinasuhan mo na kung merong libelous o merong slanderous na sinabi ang si Ma'am Joey sa'yo. Kaso wala kang ha kasi. Ang kapal ng mukha nito. You're not important to me. Oh, Alright? Ang dahilan lamang
Kaya natin ginagawa ito para Sampahan mo. magkaroon kami ng idea kung anong legislation ang nais naming gawin. Pero ikaw, you are not important to me. Kaya, huwag kang mag-alala. Hindi ako kailanman magdidemanda sa'yo. Alright? Magdidemanda ka. Oo. Eh, tumatawa ka pa eh. Thank you, Mr. Chair. Natatawa ka sa akin eh. No, Mr. Chair, I am expressing my gratitude, Mr. Chair. Ganun ba? Mr. Chair, tumatawa ka and you're expressing your gratitude by your sarcastic laughter? I am not laughing, Mr. Chair. It's just a natural smile, Mr. So gusto Chair. kong tanungin po, itong ating vloggers na ito, kayo po mga vlogger natin, do you agree with what Miss Joey Cruz said? Every one of you could be able to answer, if you agree. I have a lawyer there. Attorney Trixie. Attorney Trixie, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. I disagree with Ms. Joey. I believe that there is, instead of a limitation on the freedom of speech, I believe that speech is either protected or not protected. Thank you very much. Those that are covered by the law, such as the law on inciting to terrorism, inciting to rebellion, and so on, are unprotected speech. And those that are not covered by any limitations by the law are protected speech. The Supreme Court has said that expressions of frustration are protected speech. And therefore, although we differ, Ms. Joey and I, on the approach to the problem, we agree on the solution. Okay, let me ask the other bloggers that we have. Each of you could be able to answer and tell me if you agree with Ms. Cruz on that. Your Honor, Mr. Chair, I am Dr. Mata. I'm a bit forgiving on those things sometimes, Mr. Chair, because sometimes people are so expressive that we tend to say things. And I could cite, Mr. Chair, your example on the last hearing. You mentioned something as well. I won't mention it now, but you said it's something, but I know it was withdrawn as well. So there's no, I'm not affected by what you said, because sometimes you're just, in your emotions, you tend to say things, which you said, TANGA, but it's okay, Your Honor. Mr. Chair, let me answer that, no? When I say TANGA, binalik ko lang sa kanya eh. Siya ang unang nagsabi. So, gantihan. So, ganun na lang gagawin natin ngayon. Gantihan lang, ganon. Siya ang unang nagsabi. Para bang pinukulo ka ng balisong, nasa lubo yung balisong, binalik mo sa kanya. Kaya ako binanggit, hindi ako ang unang nagsabi. Ang unang nagsabi, yung vlogger mismo, ibinalik ko lamang sa kanya. Oh, ngayon, ako ang masama. Samantalang yung vlogger na nagsabing tanga ang gobyerno, hindi masama. Nung ako ang nagsabing tanga, ako naman ngayon ang masama. Ano ba talaga, Mr. Chair? Yes, thank you for your explanation on that, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, was that, Mr. Chair. Mr. Morales, please proceed. Yes, sir. Doon sa kay Miss Joey Cruz, ang ko lang, bilang isang dating tauhan ng gobyerno, wag lang sana tayong magpakita ng anumang kagaspangan para hindi tayo napapansin ng publiko. Yun lang po. ano yung sabihin? Nakaisa doon si nakaisa doon si... Huwag lang magpakita ng kagaspangan para hindi makita ng publiko. Yes, Your Honor, Mr. Chairman. Yun lang po. Kasi kung magpapakita tayo ng kagaspangan at makikita ng publiko yung hindi na ayon na kilos ng isang public official, talaga makikita po tayo. At yung mapapansin ng publiko. Huwag naman sana tayong masasaktan.
Sinong tinutukoy mo, Mr. Chair? Your Honor, yung pong mga gumagawa ng kagaspangan, yun po yun. Sino nga yung tinutukoy mo? Aba, hindi ko po alam. Siguro po, maaaring kayo po, Your Honor, mawalang galang na po, nasa inyo po yun kung sino po yung mapapatungkulan nun. Mr. Chair, ano ba yung kagaspangan na narinig mo? Sino nagsabi ng kagaspangan? Your Honor, ito po bilang isang dating tauhan ng gobyerno. Nagiging maingat dapat ang isang tauhan ng gobyerno habang siya ay nanunungkulan. Katulad ng pagnanakaw, pag-aabuso sa tungkulin, pagmamalabis. Yan po yung isa sa mga dapat na tinitingnan natin. At kung tayo man ay tauhan ng gobyerno, dapat ginagampanan natin ng buong husay, buong giting, tulad ng mga alagad ng batas na handang ialay ang sarili niyang buhay para lamang doon sa sinumpaang tungkulin. Mr. Chairman. Mr. Chair, tama yung binanggit ni Mr. Morales tama Pero ang tinatanong ko sa iyo, nag-a-agree ka ba sa sinabi ni Miss Cruz? Saang particular, Your Honor, Mr. Chairman? Hindi ka pa na nakikinig sa akin Bira naman buhay ito. Pagpaumanhin niyo po, Your Honor, at nangati po yung aking binti, maaring hindi ko po wala kang napansin. karapatang magsalita kung hindi mo narinig lahat ng mga sinabi. Iyon pong narinig ko. Very clear po. Very narinig. clear, Mr. Chair, ang sinabi ko. Kanina, pinag-uusapan natin yung lahat ng mga binanggit ni Miss Cruz. And I'm asking you now, kayong mga vlogger, oo, mga objective naman kayo, di ba? Ano ang palagay nyo rito? Palagay nyo ba na itong malicious, ito ulitin ko para malaman mo, itong malicious, profanities, at insults, accusation, na ibinigay po ni Miss Cruz, ay kasama po yan sa tinatawag nating protected discourse o kaya naman healthy discourse or freedom of expression. Yun po pinoprotektahan ng batas. Ito po yung pong opinion o saloobin ng isang mamamayang Pilipino patungkol doon po sa pagkukulang ng isang public officer. Yun po hindi pinoprotektahan ng batas. Ito po yung pag-iingganyo ng paggawa ng illegal o labag sa batas. Yung pagkukulang, Mr. Chair, kung walang ginawang illegal, may karapatan ba siya? Kung walang ginawang illegal, Your Honor? Depende po Depende po sa napapansin at po sa nagbibigay ng opinion. Miss Joey, meron po ba akong ginawang illegal? Meron po ba? Nothing that I said in wala akong ginawang illegal. Meron ba akong ginawang immoral? There are things that I may not agree. You may not agree, that's fine with me. Yeah. Pero ang tinatanong ko, meron ba akong ginawang immoral? Differences I in agree values, that there Your are Honor. some things that you do not agree. Okay lang yun sa Differences akin. in values, Your Honor. Di ba? Pero wala akong ginawang immoral o illegal. You said that yourself. So therefore, anong ibig sabihin ng profanities, insults, and malicious accusations you gave to me? Yun ang tinatanong ko. May I answer, Your Honor? Yes, go ahead. Okay. First of all, Your Honor, I would just like to take exception once again that I never agreed to anything, any statement that is malicious as part of freedom of speech. It's not. What I said are not malicious. Those are observation on my end, and the profanity is part of part of my expression of discontentment, disgust, because my expectation for a public officer is not Therefore, met. Mr. Chair, when you're saying that a public official who is not doing anything illegal or immoral, and you said something malicious
insult and profanities. Again, That is your observation. And you have the right to say that. Again, Mr. Chair, I am taking exception on the malicious statement. My statements are not malicious because my statements are always pertaining to the exercise of the public duty of the officer I am responding to. So or therefore, when you reacting said to. gago, that is not malicious. That is not malicious, Mr. Chair. Ah, okay. That is not malicious, ha? Yes, Mr. Chair. Oo. Pero ako, Miss Cruz, kahit kailan, hindi naman kita kilala, hindi ko alam ang ginagawa mo, wala akong karapatang tawagin kitang gago. And I respect your opinion, Mr. Chair. Not my opinion. That is my belief. I Iba yung respect your opinion, belief, Mr. iba Chair. yung belief. Okay. I'd like to ask the other vlogger if they agree with Miss Joey on that. Una po, I agree po na this is not malicious kasi na-establish na po na hindi po namin kayo kilala personally. And kung sabihin namin mahal namin kayo, it is because of your work as public official. Hindi po ibig sabihin mahal po namin kayo bilang kung ano pa man, malisyoso. And when we say we don't like what you are doing, it is also not malicious. It pertains to your job as a government official. So I think magkaiba din po kasi yung sukatan sa public official and also private citizen. So, I think it's important for us to understand the difference of and the limitation doon sa public official and sa private citizen. And I agree po, lahat po ng sinasabi namin sa inyo, because we don't know you personally, are not malicious. It's not personal. It's about your job lang po. Yeah, sometimes, Mr. Chair, I'm not onion-skinned, ayan, kilala ako ni Congressman Glenn. Kaibigan ko yan. I'm not onion-skinned. Ang ibabagit lamang natin dito is how do we limit this? How do we regulate this? Yun ang aming inaanong batas. How do we regulate this kind of statements? Na masyadong personal to eh. Diba? Hindi ko na nga pinapansin eh. Oo. Kung hindi lang binigay sa akin itong mga bagay na sinabi, makikita ko ba to? Hindi ko nakita to eh, Miss Joey Cruz eh. I don't even care about that anymore. Hindi ako apektado dito eh. Di ba? And the thing is this, kayo makakatulong sa amin for us to be able to craft a better legislation to what? To tell you that the freedom of expression is not absolute. Yun ang nais naming sabihin dito. So, yung the rest of the vloggers, if, yes, Attorney Glenn, go ahead. Thank you, Mr. Chair. While we recognize the plenary power of this Congress to enact legislation to limit freedom of speech or expression, I would just like also to exhort the members of Congress, the honorable members of Congress, to remember that the exercise of free speech, public officials should not be onion-skinned. I know hindi po kayo onion-skinned, Congressman Honorable Abante. Public officials should not be onion-skinned, and that free speech serves as a scalpel that removes the abscesses of officialdom. I quote the jurisprudence. It's a landmark decision of the Supreme Court. So we have to make a tight balance between limiting the freedom of speech and of course, when it comes to public acts of public officials. Yun na po, Mr. Chair. May we hear the others, Mr. Chair? Go ahead. Yes, Mr. That Chair. handsome man right there. Ako po, Mr. Chair. May I be recognized po? Mr. Chair, sundan ko lang po yung binanggit po ni Attorney Trixie about protected speech. I don't know the specifics of what Ms. Joey said. Be that as it may, Mr. Chair, kung yung pong mga binanggit niya ay nakapatungkol po sa official function, then it is warranted. If it pertains to the personal po na buhay, then it is unwarranted.
Naiintindihan po namin yung predicament, Mr. Chair, ng mga congressman natin, ng mga public official natin na talagang nasa scrutiny ng taong bayan. Pero hinihingi rin po ng taong bayan, lalong-lalo na ng mga manggagawa, ang pag-intindi po ng ating mga congressmen doon sa kung ano yung nararamdaman at ano yung pakiramdam, emosyon ng mga tao patungkol doon sa function po ng ating mga public official. I believe yung mga binanggit po ni Ms. Joey, it is part of protected speech. And I think doon po pwede tayong magkaisa. That's all, Mr. Chair. Meron pa. Yes, Miss, Mr. Chair, good afternoon po. Yung tungkol po sa sinabi ni, pagsasamahin ko na po yung tatlo, no? Ni Ma'am Joey, ni Attorney Trixie, at saka ni Sir Elijah. Kami po na mga content creators, nasa public eye din po kami, gaya po ninyo. So, whatever content or opinions that we also post online, nakaka-receive din po kami ng mga gaya ninyo na masasakit na salita. Kaya naiintindihan po namin kung saan din kayo nanggagaling. However, ang difference lang po natin, ang atake sa amin personal, ang atake po sa inyo, on your official function. Ngayon, ang masasabi ko lang po siguro pagdating sa bagay na yan, kami po, pinapabayaan po namin yung mga haters namin at saka bashers to air out what they think and feel about what we say. Hindi ko naman din po sinasabi na dapat ganun din po kayo. It so happen lang that sa inyo po, pagdating sa mga nasasabi nyo po, sa mga press briefing nyo po, sa press con nyo, or even sa mga pinapublish sa news, sa aming mga content creator, naka-anchor kami lagi kung ano lang po ang nasasabi ninyo. Mr. Chair, Ms. Batalya, Yes, po. gusto ko lang pong banggitin din, no? Alam mo, natanggap ko itong mga bagay na ito since Quadcom days, eh. Hindi ako binabas ng sino man bago ang Quadcom. Bakit kaya? Hindi naman ho kasi kayo ganong kaingay, no? Noong hindi Quadcom days. Di ba? Share if I may. Hindi ako nababas, eh. Oo, ngayon lang talaga. Hindi ko alam kung bakit, eh. Oo, yun ang gusto kong sabihin sana sa inyo. Di ba? Yes,